kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan, sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kami may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat at sama-sama natin kaigin at pakinggan ang mga buhay ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pakitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na katayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa, ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin ng ilang sunsod ang kanilang mga taba at hari ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halika kayo sa bahayan ako at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa nunungan, masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Tayong lahat. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Diyos. Ako ay nagala sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa bitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang manambahan. Ang hangat, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari ang hatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem. Sikapin sa poon, yaoy dalangin. Ang nanatmamahal sa'yo'y pagpalain. Pumayata nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging iwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dahilan sa akin, kasama't katoto. Sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumayo
dahilan sa templo ng buong aking Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Magsitayo po ang lahat upang ating pakinggan at pagbunig ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta, at ang isa naman halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin ko ito, ginagawa nga niya, iyon." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanturan at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsuko ang lahat. Welcome sa Diocese of Triumph, the Holy Face of Jesus. Salamat po sa pag-organisa ng inyong pilgrimage and at the same time, gift giving. Anong tawag sa organization na po ninyo? Secret? San Isidro, Labrador, Charismatic, Movement. Secret. Tama. Maganda yung term na renewal, no? Kasi pag sinabing renewal movement,
ay palaging nagpapanibago. No? At posible yung pagbabago kapag mayroong pag-asa. Tama po ba? Because hope is the agent of change. Kung walang pag-asa, walang pagbabago. Kaya nga po, alam niyo, yung unang kandila na sinindihan sa panahon ng Adbyento, ang tawag mo dyan ay candle of hope. No? Candle of hope. Sinisula natin ang taon na ito, paglalakbay sa bagong taon ng ating liturgy with hope. Ano ba yung hope? Ano ba yung pag-asa?